Sanib puwersa na ang dalawang tambaluslos na si Raffy Tulfo at Martin Romualdez laban kay BP Sara upang ito ay pabagsakin. At ito ay bilang paghahanda para sa susunod na eleksyon. Bilang magkatandem, ang mga Tulfo ay kilala bilang solid supporter ng mga Marcoses. Ito ay idiniklara ni First Lady Liza pagkatapos manalo si Pangulong Bongbong Marcos. At umiyak pa ito pang magpasalamat. Pero nitong huli lang, si Mon Tulfo ay tumiwalag bilang supporter ng Marcoses dahil sa anomaliyang kinasasangkutan ng First Lady. Ang tanong, mapataob kaya nila ang mga Duterte? Subok at napatunayan na ang kanilang dedikasyon sa kanilang pamumuno may tunay na malasakit sa ating bayan at bansang Pilipinas at pagmamahal. Ang mga tambaluslos ay isang manggagamit sa influensya ng mga Duterte upang ito ay makabalik sa posisyon. Kung naalala nyo, nung namumuno pa si Duterte, ay kung makalingkis at bumubuntot, si Manang Amy ay parang ahas dahil alam niyang si Tatay Digong lang ang pag-asa upang makabalik sila sa posisyon. At hindi sukat akalain na kinumbensi na pala ito ni Manang Amy si BP Sara upang tumakbo bilang Vice President na maging katandem sa kanyang kapatid dahil alam nila na malakas ang impluensya ng mga Duterte. Tara na, pakinggan natin si General Macanas. Ito, yung usual dark chocolate ko. So, dito lang kayo mag-order kung gusto nyong matikman ang pure dark chocolate. Pag-usapan natin ngayon yung latest vlog ni Madam Marlica. May revelasyon yung kanyang puting ahas na nagtandem na daw, nagpartner na Romualdez and Tulfo para siraan nila si BP Inday Sara. Okay. According to Madam Marlica, yung kanyang puting ahas, before yung budget hearing noong September 4, nag-meeting na si Speaker Romualdez at Senator Tulfo at yun na yung agenda nila. Sisiraan na nila si BP Sara. Simula na ang pagpaninira dahil ang magpartner na sa 2028 is Romualdez for President, Tulfo, itong Raffy Tulfo for Vice President. So as early as now, demolition job na. Magtulungan na itong dalawa, Romualdez, Tulfo, para siraan si BP Inday Sara. So, magbigay ako ng aking analysis. How is it possible? Gaano katotoo? Si Speaker Romualdez, very clear na ngayon na tatakbo siyang presidente by 2028. All signs indicates. Yun na yung direksyon. So, sino ang makakapartner niya? Tulfo ba? Okay. Una kong nagtaka nung, kailan ba yun? August 24. Yung raid ng mga warehouses sa Bulacan. Nako, nandun si Congressman Erwin Tulfo. Sabi ko, anong ginagawa ng Congressman Tulfo sa pag-raid ng warehouse? So, noon pa lang, nakita ko nga, parang may plano ang may ito. Sabi ko, kasi hindi naman trabaho ng mga congressmen mag-raid ng warehouse. Bakit sila ang pumapil? Ngayon ko lang na-realize, siguro, hindi available si Senator Raffy Tulfo by that time, yung pag-raid. Kaya, ang pinadala na si Congressman Erwin Tulfo. So yun, kasama na yun sa sa build-up, media build-up. So, mayroon bang puruhan na tatakbo higher office itong si Senator Raffy Tulfo? Yes, sa tingin ko. Kasi marami silang supporters. Yung ACT, CIS, yung party list nila, yun ang number 1 na party list eh. More than 1 million votes ang nakuha nila. So, yun ang puhunan nila. Plus yung YouTube channel.
Ang dami nilang followers. Ano pa? And then, mayroong pinakita ni Madam Marlica kanina, yung Manila Bulletin na survey, Tangery. Nako, ang nangunguna daw sa presidential survey, si Senator Raffy Tulfo. Naungusan niya na si BP Inday Sara. Although magkadikit, kailan 32.95% ang pumili kay Senator Tulfo, and then BP Sara pumapangalawa, kailan malapit lang. Yon ang survey. Ano naman tong Tangery? Hindi masyadong kilala. Ang mga survey firms na may kredibilidad as far as I'm concerned, 4, SWS, Pulse Asia, Publicos Asia, at saka Okta Research. Itong 4 ang once na naglabas ng survey, to me, very credible. Kailan ito, mga Tangery? Lalo na kung commissioned survey, nabayaran, kung sino yung gusto nang nagbayad, pwedeng yun ang palabasin. Ganon yun. Kaya, these are all indications ng posturing, yung positioning, parang mind conditioning sa mga tao. Okay, so, analysis ko is, ang pinaka malakas na pwedeng itandem kahit sinong presidential candidate, ang malakas na vice president, ito na Raffy Tulfo. Malakas kung vice president ang pag-usapan. Okay? So, to me, marunong din pumili si Speaker Romualdez ng katandem. At yun na nga, magtutulungan na sila para siraan si BP Inday Sara. Okay, so i-review na lang natin ano yung paninira, yung pinaka-latest, yung marching order ng Malacanang is i-ostracize, wag pansinin, i-destroy ang credibility ni BP Sara. So sa mga public gatherings, mga government occasions na nandyan si BP Sara, hindi na siya kakausapin, wala nang. So order yon sa mga cabinet members. At napansin ko na yan nung send-off ceremony ni Pangulong Marcos papuntang Saudi. Nako, nag-iisa lang si BP Inday Sara na nakatayo doon habang hinihintay. Habang may 4 na cabinet members na nauna sa reception line, kasama doon si Speaker Romualdez. Walang kumakausap kay BP Inday Sara. Yun na pala yun. Kaya ito, napansin na kaagad yun ni BP Inday Sara. Matalino itong ating BP. Hindi siya, nung napansin niya na iniit siya pera siya, pagbalik ni PBBM galing sa Saudi, hindi na siya sumalubong. Dead man na siya. Bahala kayo sa buhay niyo. Parang ganun. What the heck? Kung hindi niyo ako kausapin. Trabaho lang ako. So, yun. Isa na yun. So, bahala silang. Basta yung politicking na wag naman below the belt. Ano ito? Yung confidential funds? Sige, tanggalan nyo siya ng confidential funds. Ano pa? Yung kaso ni Tatay Digong, kinakasuhan na, ICC, medyo tingin ko parang nagbabago na ang ihip ng hangin, yung mga pronouncement ni Secretary Remulla na pag-aaralan daw nila yung resolusyon ng Makabayan Bloc na i-allow ang ICC na mag-imbestiga sa war on drug war campaign ni Pangulong Digong. So huwag po tayong magtaka. Baka darating ang panahon na tuluyan ng i-allow o makipag-cooperate ang PBBM admin para maimbestigahan si Tatay Digong. Na that's a possibility. Although, sana naman huwag. So, ito na ang simula ng dirty politics sa ating bansa.
Okay, so ano pa? I-review natin. Yung ginagawa ni Speaker Romualdez na pagpoporma. Anong balita nyo sa Malaya Rice, yung 15 kilos? Nagsimula na ba? Please comment kung nagsimula na kasi yun na yung mga ano nila early posturing or early campaigning na talagang sisimulan na nilang mangalap ng boto sa pamamagitan ng pagbibigay ng bigas. And then yung sinasakyan nilang issue, West Philippine Sea, it's nothing, hindi naman mali yung dagdagan mo yung pundo ng development ng Pag-asa. Kailang ang nakakapagtaka, bakit ang Speaker of the House pa ang pupunta doon na magbisita para ipakita na concern siya sa West Philippine Sea. Ito pa, sinisiraan nila ang ating BP Inday Sara, Tatay Digong, na pro-China daw sila. Itong mag-ama. Kasi sinasakyan nila yung init ng bugso ng damdamin ng Pilipino. Yung galit pa ang Pilipino sa pambubuli ng China sa West Philippine Sea, yung binangga na yung ating resupply boats. Talaga namang sinong hindi magagalit. So yun, ang issue is dinidikit nila itong mag-amang Duterte na pro-China. So ibig sabihin kung pro-China, hindi nila mahal ang Pilipinas, hindi nila mahal ang teritoryo natin kasi pro-China. So, yan lang lahat po, mga paninira. Kaya tayo po magmatsyag. Kaya ako, sa aking mga vlog, binabantayan ko din, and i-review natin. No? Ano naman ang ginawa ng kabilang Huwag nating kalimutan yung $2 million na donation sa Harvard. Yung issue ng Okada, yung heavy luggage na natanggap according to Madam Maharlika. At marami pa. So, tingnan na lang natin. Basta ako, never na mananalo itong Speaker Romualdez sa pagka-presidente. Ilalampaso siya ni BP Inday Sara. Vice Presidential race, I don't know kung sino ang makakatandem ni BP Sara. Labanan na yan. But for sure, nakikita ko na nga ang tambalang Romualdez Tulfo sa darating na eleksyon. Paghandaan na po natin yan. Rafi Tulfo, dapat ba niyang siraan si BP Sara upang manalo lamang sa susunod na eleksyon? Dapat siya ay maging patas bilang isang lalaki. Napakarumi nilang maglaro. Kayo ba? Kanino niyo ibibigay ang iyong suporta? Comment down upang mapag-usapan natin. Nag-uulat, what's new?